hapon mga kabayaning Pilipino. Gusto lang po nating magkomento at magbigay reactions doon sa Blue Ribbon Committee kung saan nagbigay ng komento si Sen Erwin Tolpo, no, na utak pang akap at utak pang radyo. Kung nasanay siya na banatan yung mga politiko sa istasyon niya noon, then di dapat sanang gamitin niya, gawin niya ngayon kasi he is a public servant already. Kaya kung ano yung boses na lalabas sa bunganga niya, which is makikinig ang taong bayan. No? So buong Pilipinas nakatuon sa atensyon dahil binoto siya nagtiwala ang mga tao pa sa kanya. But rather to to abide the law, ang ginawa niya, he tried to kumbaga inuudyukan niya yung mga Pilipino na baliin ang batas. Kasi nga gawa nung nangyari sa September 21, no, nagkaroon ng malawakang protesta. Then mostly daw doon sa mga Pilipino ang sinisigaw ay balik ang perang kinurakot. But that's not the it doesn't matter na that is not the point. That is not the problem. So ang ano kasi doon is we have a law to kailangan nating sundin. So may mga batas kasi na ini-implement. That's why we need to be follow. We need to be abide the law, where the constitution is stated. So hindi pwedeng baliin natin yung batas para lang tapos tama naman si Senator Marcolita is nobody is above the law. No one is above the law. So yung batas na naglalayon kasi may may due process So ngayon hindi lang naman ang ganun ang panawagan ng mga taong bayan, ang sentimento ng taong bayan na ibalik yung pera na kinurakot, kundi ang sentimento din nila is BBM resign. Din kung ganun ang magiging standard o basihan ni Tolpo, Senator Erwin Tolpo, na ang kasi sabi niya, nag-quote kasi siya doon Vox Populi, Vox Dei. So the voice of the people is the voice of God, no? Yan yung ano niya. So ano pa yun yung isa dyan, meron pa yung isa Suprema Leaks, yung Vox Populi Suprema Leaks, yung boses ng taong bayan ay siyang mataas kaysa batas. Yun daw yung ibig sabihin. So kung ang panawagan ay ganito, Marcos resign, kasi kung yun yung basis, legal basis niya, kung ang panawagan is Marcos resign because the voice of the people is the voice of God, then the voice of the people is higher than the law. Yan yung ano niya. So ibig sabihin, kung ipagsigaw dyan ngayon, magsisigawan dyan Marcos resign, di kailangan bumaba na sa pwesto si Marcos kasi that is the voice of the people. Kaya nga may due process. Yung nangyari doon sa panahon ni Marcos Sr., kaya nga siya napatanggal kasi ang nasunod is yung voice of the people, yung boses ng taong bayan. Hindi lang during that yung sa malawakang protesta, hindi lang naman ang panawagan nila is ibalik ang ninakaw kundi pababain din si Marcos So dapat inano din niya bago siya nagbigay ng ganong sentimento, dapat inisip din niya
Kasi iba na kasi yung position niya ngayon eh. He is a senator. He is a public servant, no? To serve the interest of the people, not sa kanya. Meron na kasi siyang obligations. They have already an obligations that he need to oblige the constitutions. Hindi yung parang nang-uudyok siya for a revolutionary government. Parang ganun ang kalalabasan. It try to manipulate the mind of the people, no, to assert the revolutionary government. Yan yung pinaka ayaw natin nung mangyari. Kaya nga mostly nung nakaraang araw, ang panawagan is magiging peaceful, magkaroon ng peace rally. But di talaga natin maiwasan. May mga tao talaga na nag-alab yung sentimento, kaya nangyari yung Minjula riot, no? So iba-iba yung pananaw ng tao. Kaya wag na nating udyukan. Wag na nating udyukan ang sentimento ng taong bayan. So ikaw bilang mambabatas, kailangan mo i-refrain yung sarili mo kasi nga meron ka ng obligation eh. Obligation mo is just to remind the people na maging mahinahon sila, maging mapag-ano sila na sumunod sa batas. Hindi yung ganyan na nagsama pa kayo ng dalawa mong kapatid, si Rapi. Yung mga ugali ninyo na pang radyo, pang telebisyon, na asta-astang pang ganon. Wala na yan kasi nga may obligasyon na kayo bilang mga senador, bilang mga public servant. Yeah, we need to be careful. We need to be watch our steps, no? To be careful. Those, no, every words which came out, no, to our mouth, kailangan magiging ano lang tayo. We remind the public, we need to follow the rules, the policy, the law of the land because that is fundamental. So the duties of the sovereign people, no, is to follow the fundamental laws. Maging ano sana, no? Wag po tayo magpadala kagad sa mga inaing natin na ganito ganyan. So hanggang dito na lang po mga kabayan ng Pilipino. Maraming salamat po. Ingat po tayo lahat.